Hi everyone, I want to welcome you to our new series entitled Days of Transformation. Alam niyo po, meron pong science fiction movie entitled Transformers. Napanood niyo po yun, sikat po yun eh. Maraming nanood nung araw nun. At lahat ng kanilang franchise, pinanonood po ng mga tao. Ito po yung mga robot na mula sa kotse, no, ay nagtatransform sa pagiging robot. Mula sa ordinaryong kotse, nagiging makapangyarihang robot sila. Sa ating buhay mga kapatid, di ba pa yun ang gusto natin, di ba? No, kung tayo man ay matatransform, dapat yung better version of us. For example, si Randy, kailangan one day maging Randy 2.0 ako. Maging mas maganda ako na version ng dati kong sarili. Mga kapatid, ito pong series na to, kung titignan niyo po yung wallpaper, meron pong sa kaliwa ay dry land, sa kanan po ay grassy land. At sa gitna po yung taong naglalakad. In other words, mga kapatid, hindi po kayo agad magta-transform. It is not automatic. It is your decision if you want to transform. Sana mga kapatid, ay bago matapos ang series na to, ay nag-transform o nagta-transform na po kayo. Pero baka isipin mo, ay nako Brother Randy, I've tried my best. Pero parang mahirap ako mag-transform. Mga kapatid, ang talk natin ngayon ay making hard changes in me. And I can understand that a lot of people, when I invite to the community, they always ask me, Brother Randy, ako ba'y magbabago pa? At kailan ba ako magbabago? Mga kapatid, para magbago po tayo, alamin po natin yung mga factors bakit po mahirap magbago, no? Why are personal defects so hard to change? Number one, because I have had them so long. Matagal na eh. Kung ikaw ay 40 years kang ganyan ng ugali mo, bago ka magbago, baka you will take another 40 years, no? Pag gusto mo ng total transformation. Kaya huwag ka magmamadali, no? Ang hirap pa. Marami kang kinasanayan at minsan yung mismo katawan mo o yung emosyon mo, hindi basta sa susunod. Bakit? Kasi nasanay ka na eh. So yan yung number one, kaya mahirap magbago. Number two, because I identify with them. Naisip mo na masarap gawin eh. No? Naisip mo na ganito na ako eh. No? At nung ganito ako, tinatanggap ako ng mga tao, kaya ba't ako magbabago? No? Pwede sabihin mo na, yung mga tao, tanggap naman akong sinungaling eh. Tanggap na ako ng mga tao na ganito yung ugali ko. No? Kaya ba't ako magbabago? Mga kapatid, di po ba totoo yan? Pangatlo, because every defect has a payoff. Mga kapatid, di po ba, kapag meron tayong ginagawang masama sa buhay natin, somehow, di ba, naliligayahan po tayo? Di po ba? Di ba? Halimbawa, di ba, may kaibigan ako nanonood ng porn. Sabi niya sa akin, Brother Randy, kailan ba ako magbabago sa porn? Panonood ng porn. Sabi ko, ba't ka manonood ng porn? Kasi Brother Randy, I must admit, no, there is pleasure there. See? Kailan mo ginagawa yan? Pag nanonood ka kung kailan ka nanonood ng porn, pag may problema ako, minsan wala akong makausap, I open up my computer and wala! Nandoon na agad siya. And minsan, natatanggal yung pagod ko. Tanggapin natin, yung mga kasalanan natin sa buhay, at ating ginagawa kasi somehow, no, nagbibigay sa atin ng satisfaction. Susunod, panghuli, because Satan fights it. No? Habang nagbabago tayo, sinasabi ni Satan, di ka na magbabago. Ganyan ka na. Di ba? So, lahat ng pagbabago mo, para sa Panginoon, kinokontra niya. No? Hindi naman niya pinipigil. Kinokontra lang niya. No? Kaya nasa sa iyo pa din yun kung ikaw ay papapigil sa kanyang mga accusation. Kung talagang naniniwala ka sa demonyo, madadala ka. At maraming factor kaya tayo naniniwala sa demonyo. And we're going to talk that maybe in the days to come or sessions to come. Now, what does it take for real change to happen? Sigurado kanina yung 4 na binanggit ko, nakarelate ka. Kahit sa isa lang doon, o dalawa, o baka 3, o baka lahat ikaw yon. Kaya tatanungin mo ko, what does it take for real change to happen? Bakit ba gusto mong magbago? Ikaw nanonood sa akin. Bakit gusto mong magbago? 'Di ba? Napapagod ka na, no?
Di ba? Ayaw mo na, di ba? Lagi kang nag-guilty. Lagi kang nagsisisi. Kahit yung kasalanan, may naibibigay ng content, nagsisisi ka pa rin. So, I'm going to give you 6, mga kapatid. 6, what you call this, somehow mind frame in order for you to understand what real change is. So, tingnan po natin at ito mga kapatid, ulitin ko po sa inyo ito pong 6 na to, mag-uumpisa po yan sa isipan. Okay? Kaya, yun yung number 1 natin Real change begins with new thinking. Real change begins with new thinking. Sabi po sa Ephesians 4:23, you must be made new in your hearts. Sabi ito mga kapatid, in your hearts and in your thinking. Lagi po yun mga kapatid, no? In other words mga kapatid, kaya sinabi niyang new in your hearts and in your thinking, minsan yung ating iniisip, minamahal natin. Diba? Nag-a-agree yung isip natin tsaka emosyon natin. At kapag nag-agree, yung isip mo tsaka emosyon mo, madaling magbago. Madali pong magbago. Pero pag dumating yung tayo na gusto mong bumait pero di mo magawa. Di ba yung sabi ni Andrew E., di ba? Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Kasi may mga emotional baggages. Di ba? O kaya, pagka naman yung emosyon mo, gustong magbago, yung isipan mo naman, ino-overcome ka. Ay nako, gusto ko na magbumait, ayoko na magnakaw, bilang iisipin mo, pag naman di ako nagnakaw, ang dami kong bayarin. Di ba? So dapat, sabi rin sa una, dito sa ating binasa Ephesians 4 verse 23, kung mapag-a-agree mo ang emosyon mo at saka yung pag-iisip mo, mga kapatid, sisiguraduhin ko, madaling magbago. Oo, may proseso. Pero mas mabilis ang pagbabago mo. Sabi po sa Romans 12 verse 2, don't change yourself to be like the people of this world. Sabi mga kapatid, But let God change you inside with a what? New way of thinking. Sabi, how God can change you? Sabi ito, but let God change you inside with a new way of thinking. How God can change you? Will He change your heart first? No. Sabi dito, in this verse, sinasabi, God will change you with a new way of thinking. In other words, mga kapatid, papalitan mo yung dating isipan mo. At ang hahayaan mong magpalit ng dating isipan mo ay ang Panginoon. Hindi mo kayang baguhin mag-isa yan. Kailangan isama mo si Lord para magkaroon ka ng bagong pag-iisip. Sabi nito, then you'll be able to understand and accept what God wants for you. You'll be able to know what is good. Mga kapatid, di po ba, what is good and pleasing to Him and what is perfect. That is what you want. That is what I want. Now, in order for you to become, for example, Arlene 2.0, kailangan good ka or pleasing ka sa Panginoon at perfect mo siyang sinusunod. Bakit ganun mga kapatid? Bakit daw ganun? Bakit kailangan we become good before God, we're pleasing before God, we're perfect before God, Kasi mga kapatid, kapag nangyari yon, makikita ng ibang tao yung Panginoon sa atin. Kapag nakita ng ibang tao yung Panginoon sa atin, mga kapatid, magbabago na rin yung mga tao sa paligid natin. Sisiguraduhin ko po yan. Pero sabi nga rito, your new way of thinking. Hindi madali, di ba? Agaya sabi ko kanina, paano iba na yung nasa isip mo? Kung iba yung OS mo, kumbaga sa computer, di ba? Iba yung platform mo. Pero good news, God offers you something. He offers new thinking. Kaya importante po mga kapatid, isipin po natin yung pagkakataon kung anong inaalin ng Panginoon sa atin. Nang sa ganon, ay magbago po yung mga bagay na hindi na productive. Dati productive, pero napapagod. Ang kasalanan po nakakapagod. Unless God builds a house, we will all labor in vain. Sabi sa Ephesians 4:17-19, don't keep living. Sabi dito mga kapatid, don't keep living as the ungodly. Sinabi niya na, wag ka mabubuhay. Sabi, don't keep living. In other words, may mga tao na, ganito na ako Hindi na ako magbabago. Sabi, don't keep living as the ungodly do.
For they are hopeless, confused in their thinking. O paano mo raw malalaman kapag ungodly ka na? Madali kang maaligaga, madali kang malito, madali kang matakot. Then you are ungodly. Their closed minds are full of darkness. Ayan mga kapatid. Their closed minds. Ayan po. Oh. In other words, God offers them new way of thinking. Maybe they've heard it in a certain sermon or like this video, but you keep on closing your mind. No, sinasara mo yung sarili mo sa panibagong katuruan, lalo pat galing sa Panginoon. Sabi nila, their closed minds are full of darkness. They're far away from the light God gives because they have shut their minds, mga kapatid. Di pa, ang linaw, no? They have shut their minds. Dumating ba sa buhay mo, nung nakapakinig, may kaibigan po ako ha. Sabi niya, Brother Randy, attend ako ng prayer meeting mo ha. Sabi ko, oo. Ba't gusto mo mag-attend? Basta mag-attend ako kasi gusto ko magbago eh. O sige, attend ka. Eh, yung time na yun, ang teaching ko about adultery. Tapos, pagkatapos ng teaching ko, sabi ko, okay ba yung teaching ko? Nakita mo ba, narinig mo ba ang Panginoon? Sabi niya, bro, parang ayoko na bumalik eh. Sabi ko, bakit? Kasi nakita ko yung mga disadvantage ng adultery. Ganun ba? Eh, paano yan? Eh, Brother Randy, mahal ko yung partner ko eh. Hindi ko kayang iwan talaga. Pasensya na ha. Pero baka one day, tawagin na ulit ako ng Panginoon. See? They've shut their minds. Alam na natin yung tamang dapat gawin and we shut our minds. No? And ano sabi dito? Harden their hearts against Him. Sinasabi nila, kaya hindi sila nagbabago kasi pakiramdam nila, tama yung ginagawa nila. At sabihin pa nila, wala kang pakialam sa akin, Lord. No? Buhay ko to. Harden their hearts against Him. Kaya hirap magbago eh. Ang daming dahilan. They don't care anymore about right and wrong. No? Basta gusto lang nila yung pleasure. And they've indulged themselves in all kinds of immorality, evil thinking. Yan, evil thinking, mga kapatid. Evil thinking and constant desire, mga kapatid, for more. Kaya mga kapatid, papansin niyo, bakit may mga tao nagbabago, may mga taong mabagal magbago? Ito pong Ephesians 4:17-19, isa sa mga parameter. Bakit mahirap magbago? Bakit? Kasi ang dami mong excuses. Di po ba mga kapatid, ang daming excuses. Sabi po sa Ephesians 4:23, let the Spirit change your way of thinking. So how can you have the Spirit? How can you have the Spirit if you don't read the Word of God? But when you read the Word of God, there's a lot of verses in the Bible that sometimes will hit you or will make you feel convicted. Dapat kang magbago. The Spirit cannot talk to you if you don't read the Word of God. No? Because the Spirit can only speak the language of God. So kung wala, hindi ka magbabago. Kaya sabi, para magbago ka, dapat siguro isipin mo na kailangan magbasa ka ng Biblia. Yan lang po ang paraan, mga kapatid. Para magabayan po tayo ng Espiritu Santo sa ating pagbabagong buhay. Para sa ikaganda ng ating buhay. Number 2, real change requires learning the truth. Ayan, papunta na po tayo, di ba? Di ba mga kapatid, ang dami sa mundong ito ng truth. Ang dami po. At sasabihin ko rin, yung mga truth na to ay merong truth na nagbibigay sa atin ng katiwasayan, may mga truth naman na nagbibigay sa atin ng kamatayan. Halimbawa, yung truth na masarap kumain ng baboy, lalo't adobo. Truth yan, mga kapatid. Pag kinain mo talagang, lalo pat meron kang fried rice o di kaya itlog, talagang napakasarap po. Pero may another truth to that. If you keep eating adobo, tataas ang dugo mo, magkaka-high blood ka. Okay? So, ang tanong dito, anong truth meron ka? Sabi sa John 17:17, Jesus said, use the truth to make them complete. Sabi niya, sa Diyos Ama, siya nanalangin sa Diyos Ama, at sinabi niya, gamitin mo ang katotohanan para sila ay mabuo. Ano bang katotohanan sinasabi ng Jesus? Your word is truth. Do you read your Bible? Diba? Para sa iba, ang Biblia, display lang sa altar. Para sa iba, ang Biblia ay bahayan ng mga alikabok. No, puro alikabok na.
Pwede mo na isulat yung pangalan mo sa kapal ng alikabok. Iba naman dyan, may Biblia sa bahay, iba-iba ang version, nakatenga lang doon. What you don't know is this. The Word of God can change you. But not that instant. But the Word of God can teach you how to reach the point of change, mga kapatid. No? The Word of God will give you the right destiny in order for you to change. Kaya maraming tao, mga kapatid, sinasabi nila, ba't di ako nagbabago? Ay kong tanong, do you read the Word of God? Eh naku, Brother Randy, ako naman yung nakikinig sa FB ng mga talks. No. I want you to read the Word of God by yourself. I want you to talk to God, no, by reading His Word personally. Eh, Brother Randy, wala akong time eh. Then you can change. You cannot change. Because the Word of God is the only one who can change you. Mga kapatid, sabi nga po sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. The only way to the Father is through me. Mga kapatid, sinabi niya, I am the truth. Ayan po mga kapatid. At itong word na the, hindi naman po sinabing I am a truth. Hindi po, siya lang ang katotohanan. Lahat po ng bagay, mga kapatid, lahat ng katotohanan na hindi nakabase sa salita ng Diyos, either kulang ang katotohanan na yan, totoo yan, pero kulang, o di kaya mali. Kahit akala mo tama, mali. Kaya kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, tendencies are, you are doing things wrongly. Mali-mali ang ginagawa mo. Eh, Brother Randy, nag-aral pa nga ako ng mga seminar, how to make my life better eh. Unless you read the Word of God, I tell you, I reiterate this. You cannot change until you read the Word of God. The Word of Jesus, mga kapatid. Importante po yan. Isipin po natin, mga kapatid, ano? Kasi maraming tao tamad magbasa ng Biblia. Tamad makipag-discuss about the Word of God. Tamad manood ng ganito mga video. Kabado yan daw. Okay, kabado yan. Hindi ka magbabago. Kahit anong pilit mo, mapapagod ka ng kababago. Hindi ka magbabago, mga kapatid. Mahihirapan ka lang sa buhay mo. No? Kaya, mga kapatid, before we go to number 3, no? Ano bang pumapasok sa isipan mo? Ano bang platform mo? Kumbaga sa ano bang OS mo? No? Kahit anong gawin mo, kapag mali ang tinuturo sa'yo, kahit seemingly tama, uulitin ko, mali pa rin yan kapag hindi Word of God. Let the Word of God teach you. Number 3, real change requires cleaning house. Ayan, Brother Randy, okay, gusto ko na magbagong buhay. No? Nasa isip ko na, gusto ko talaga na magbagong buhay. O pangalawa, babasa na ako ng Biblia, Brother Randy, talaga, oo, nababasa akong Bible. Minsan nga, natatapos ko yung Bible, mga chapter 1, chapter 2. Tatapos ko na nga eh. Yung iba naman, uulitin ko na lang. Maganda naman. Ang tanong, mga kapatid, do you have a house cleaning? No? Sabi mga kapatid, you were taught to live your old self. This means that you must stop living the evil ways you lived before. The old self gets worse and worse because people are fooled by the evil they want to do. Mga kapatid, no? Basa ka lang ng basa ng Biblia, at ka ng church, di ba? Simba ka ng simba. Pero hiwalay yung mundo mo eh, no? Dalawa yung buhay mo. Ang tawag dyan double standard ka, no? Iba po yung double standard iba po yung taong nagbabago, no? Kasi hindi mabilis ang pagbabago mo, di ba? Minsan napapakasalanan ka, minsan hindi. Iba ho yun, dun sa double standard. Yung double standard, no, nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, pero walang balak magbago. Walang balak magbago. Walang effort, mga kapatid. Yung pong double standard. Sabi, you were taught to live yourself, old self. Kaya di ba mga kapatid, pag nagbasa ka ng Biblia, sasabihin sa'yo ng Biblia, ang mga dapat mong gawin. Ayan po eh. Sa aming pong community sa OBS, sa aming OBS, Online Bible Study, marami pong tinuturo. At since pagkatapos ng talk, may groupings po kami, pinag-uusapan nila paano ba talaga magbago. And they mingle with one another, mga kapatid. They rub elbows and talk over a lot of things. You cannot change if you're alone. Be a part of the community, mga kapatid. Kaya sabi, you were taught to live your own self right. This means that you must stop
leaving the evil way you lived before, mga kapatid. Sabi, itigil mo na. You must stop. Yan po mga kapatid. Leaving the evil ways you lived before. Ito po ay proseso. Kaya sinabi, you must stop living. No? Ibig sabihin, you're in a process. No? Unti-unti mong tinatanggal yung mga masasama sa buhay mo, mga kapatid. Pero pag hindi, i-justify mo pa, hindi ka magbabago. Isa ka na lang taong nangangarap na magbago. Sabi, the old self gets worse and worse because people are fooled by the evil they do. Ito mga kapatid, evil, fooled by the evil they do. No? Nakita niyo mga kapatid, no? Sabi nito, may mga tukso pa rin sa buhay natin. No? Kaya patuloy dapat tayo nag-aaral. At hindi lang nag-aaral, patuloy nating tinatanggal yung mga masasama sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sabi rito no, wag ka nang pauto. Wag ka nang pauto na, hindi, okay lang yun. Okay lang yung magnakaw ka. Wag ka nang papahuli. Diba? May mga tipong ganun, diba? Maraming ganyan, no? Okay lang yung magsinungaling ka. No, huwag ka lang papahuli. Total, meron naman white lies and black lies, diba? Wala po. Walang black and white lies. Lies, no? Lies pa rin yun, kasalanan pa rin po yung mga kapatid. So sinabi rito, unti-unti mong tanggalin yung mga kasalanan mo na yan. Huwag mo bibiglain, baka mabaliw ka. Unti-unti lang. Kaya kailangan mo ng community, mga kapatid. Kailangan mo ng community at meron po kami everyday online Bible study. Sisiguraduhin ko magbabago po ang buhay ninyo, mga kapatid. You will have a change of life. Sabi sa Hebrews 12 verse 1, we must get rid of everything that slows us down. Especially, sabi dito mga kapatid, especially anything that distracts us. So we can run the race that lies ahead of us. Lahat po tayo may tinatakbong buhay. Lahat po tayo gusto nating magbagong buhay. Lahat po tayo. Pero sabi rito, mahirap magbago kapag may kasalanan ka pa sa buhay mo. Mahirap po. May kaibigan ako mga kapatid, no? May kaibigan po ako. Meron po sila po yung mag-partner, no? Pero hindi po sila kasal, no? Pagkatapos nun ayaw nila magpakasal, no? Basta sila, nagkasama lang sila, okay na sa kanila yun. They have a community, a Christian community, and what they do is that they give a lot to that Christian community, ang dami lang binibigay, and etc. etc. Tinanong ko sila, bakit ayaw nyo magpakasal? Kasi hindi pa kami handa. O di maghiwalay muna pag hindi handa. Brother Randy naman, nagmamahala na kami. And, ba't ka nagbibigay sa community? Ba't ka nagsiserve sa community? Sabi niya, para Brother Randy, doon man lang, makabawi kami. Hindi mga kapatid. Hindi mangyayari. Kasi sabi lang, especially any sin that distracts us. You will never reach your point of change until you take away that sin. Minsan may mga kasalanang obvious na Kung bakit pinagtatanggol pa. May mga kasalanang obvious na pinaglalaban pa. Na hindi to kasalanan, hindi, ganyan lang naman yan. Hindi mga kapatid Kasasabi lang sa atin, di ba mga kapatid? Ito po sinabi sa atin, Sinabi, we must get rid of everything that slows us down. At binanggit po niya yung everything na yun mga kapatid, that is sin. No? Ano ang meron ka? Bakit hindi ka magbago buhay ng mabilis? Baka may kasalanan nga. Di ba? Baka may kasalanan. Tingnan mo mabuti. Huwag ka magsisi ng ibang tao. Ba't di ka nagbabago? Tignan mo muna yung sarili mo. Kasi kung nakikita mo naman na unti-unti kang nagbabago, unti-unti mong sinusuko, hindi mo minamahal ang kasalanan mo, hindi mo dinidepend ang kasalanan mo, magbabago ka. Sabi rito, you can run the race ahead of you. Mga kapatid, sinabi po yan. No? Okay, now, next is that real change requires honest community. Real change requires honest community. Sabi po dito, so you must stop telling lies, you must always speak the truth to each other because we all belong to each other in the same body. Mga kapatid, you need to be a part of a church. A part of a church where people learn about the Lord. They have been in a situation where they have been taught about who God is. And
in that place, in a Christian community, no, like me, I belong to a Christian community. We've been, we have we learn a lot of things, how to respect other people, how to talk to people, and how to do things according to the Lord. Kung wala kang Christian community, mahihirapan kang magbago. Nag-iisa ka, itong mundong ito, isa lang isipan nito makasurvive. Pero sa atin, if you want to be a part of a Christian community, I want to invite you, in a Christian community, there's only one purpose, to please the Lord. Sabi nito, you must stop telling lies. At sa community, mga kapatid, lalo sa aming community, sasabihin ko sa iyo, anong kulang mo, minsan masasaktan ka, pero mga kapatid, reality bites. Reality bites. Minsan masakit mapakinggan ang katotohanan. Pero sasabihin ko sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi hindi naman ako rude. Hindi naman ako rude dahil sabi nga sa Biblia, sabi po sa Bible mga kapatid, tingnan po natin, para meron po tayong idea. Never use harmful words, but speak only what's useful, what's helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit them, benefit those who listen. Sabi, never use harmful words. Hindi, Brother Randy, pa nagko-correct ako, hindi naman ako nagsasabi ng PI Oo nga, may kaibigan ako. Sabi niya gano'n, nag-open up sa kanyang kumaring niya. Sabi niya, Mari, yung asawa ko ng babae na naman. Sabi nung kumaring niya, ang tanga-tanga mo kasi, naniniwala ka kay kumpare. Sige, masakit pa rin yun, sabihin mong tanga siya. Diba? Never use harmful words, but speak only what's helpful for building up. Paano ba itong helpful for building up? Building others up. Ito mga kapatid, simple lang yun. Ba't mo kailangan sabihin, ang tanga-tanga mo kasi? No? Seemingly, kampi mo siya. Seemingly. Pero hindi Sinabi mo, tanga siya Pero mo sabihin ganito, Mari, hindi ka ba napapagod? Like ang niloloko ni pare. Baka kailangan mo naman, kausapin mo na siya. Nakakapagod yan, di ba? So natutulungan mo siya. At maisip niya, napapagod na nga ako And then, magbabago siya. At sinasabi rito, tama, ito sinasabi niya rito, mga kapatid. No? Benefit, it will what? It may benefit those who listen. Yan, mga kapatid. Kaya importante po, nasa Christian community ka. Hindi ka magbabago. Mahirap magbago pag wala ka sa Christian community. I'm inviting you every day, mga kapatid. Online Bible Study, 8 o'clock, Zoom. Join po kayo sa aming community and I promise you, your life will be changed. Number 5, faster change requires coaching. Isa pa yan. So, kailangan talaga maging part ka ng community. Bakit, mga kapatid? Sabi sa Ephesians 4:11-13, Christ gifted some of us to be apostles. And mga kapatid, Paul talks to his church. Sabi dito, mga kapatid, is Christ gifted. May mga tao na talagang pwede natin kausapin. Pwede tayong makinig sa kanila. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers so that his people would learn to serve his body, would grow. This will continue until we're united by our faith and understanding of the Son of God. Then we will be mature just as Christ is and we will be completely like Him. May mga taong sinabi ko sa kanya, may kaibigan ako, sabi sa isang kaibigan ko, join ka ng prayer meeting. Join ka ng prayer meeting namin online every day. Ay nako, Brother Randy, wag na. Okay na ako dito. Sa mga talks mo, nagbabago naman ako Pwede nagbabago ka. Pero baka pagbabago mo, sobrang bagal. Baka sobrang bagal, mapagod ka lang, ayaw mo na magbago. Di ba? Pero dito, if you're part of a Christian community, may mga tao doon na magaling mag-encourage, may mga taong marunong mag-evangelize, may mga taong marunong mag-counsel, at marami pang iba. Bakit? Sinadya yun ng Panginoon. Kasi Christian community is a place where God designs it for you and need to grow faster. A Christian community is a boot camp for you to really change, mga kapatid. No? Importante po yan. Kaya huwag kang magdadalawang isip. Kapag inimbita kita sa online Bible study, try us, mga kapatid. No? Sisiguraduhin ko magbabago talaga ang buhay mo. Ang dami po, mga kapatid. Ang dami naman nagsasalita doon na nagbago buhay nila. Subukan mo. Totoo po yan. Sabi ito, mga kapatid, no? Then, we will be mature. Yan, mga kapatid, di po ba? No? Yan po lang Unless you are part of a Christian community, you can never be mature. Meron po akong isang kaibigan, mga kapatid, nakatapos ng pag-aaral Pero kung makapagmura, ang lulutong Kung makapangusga ng kapwa, sagad wagas But that friend of mine is not mature.
But be a part of a Christian community, a genuine Christian community, you're gonna be mature. Just as Christ. Mga kapatid, importante pong isipin natin yan. And lastly, of course, requires change. Real change requires faith. Opo mga kapatid, natuto ka na, nadinig mo na, na-counsel ka na, naturuan ka na, kailangan din magtiwala ka sa Panginoon na magbabago ka. Sabi sa Ephesians 3:20, now by His mighty power at work within us, God is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hope. Kaya mga kapatid, sabi dito, no? Now, by His mighty power at work within us. Yan mga kapatid. Paano mag-work sa atin yung mighty power if you don't read the Word of God? Paano mag-work yung mighty power if you don't pray? If you're not part of a Christian community, how will it work? No, it will never work, mga kapatid. God is able. Kaya po niyang magbago, mga kapatid. Kaya niyang baguhin ka eh. No? Kaya kanyang baguhin. Kaya lang, mga kapatid, kahit anong salita niya sa'yo, hindi mo siya maiintindihan. Because you don't have any idea what he's talking about. No? He's speaking a different language. You are. No? Para bang siya Mac ang kanyang language, ikaw ang language mo, Windows, hindi kayo magkakabasahan, di ba? Sabi dito, but it doesn't eradicate the fact. No? Inahamon ka niya, join a Christian community, mga kapatid. We read the Bible, there we pray for one another, and we experience that tremendous power. Sabi nga mga kapatid, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hope, mga kapatid. No? Sa community, mapagkakatiwalaan mo yung mga tao doon. Malamang, pasok ng isang community, feeling mo lang, ay, community na yan, di naman maganda yan eh. Subukan niyo po yung aming community, mga kapatid. I am so confident, if you enter our community, you will reach that point of change God wants you to have, mga kapatid. No? And you will say, wow, I'm changing here. I'm praying differently. No? Kaya importante po mga kapatid, because in our community, we have a counselor, no? We have teachers, we have trained facilitators, mga kapatid, and you will never regret, no, staying in our community. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who empowers me. See? I can do all things. You can change. Magbabago pa mga kapatid. Pagod ka na di ba? Ang dami mo ng kasalanan, nakakapagod na Magbabago ka pa. No? Through Christ who empowers me. I am ready for anything through Him who infuses inner strength into me. Kaya mga kapatid, napakaganda pong balita. Magbabago pa po kayo. No? You will reach your transformation. You will eventually step to that grassy land and experience home. Mga kapatid, I still have few sessions to share with you. I hope you will not leave me and stay with me and grow, transform, and experience the life that God gave you. Okay? This is my last passage, mga kapatid. Matthew 9:29, according to your faith, will it be done. Mga kapatid, no? Ulitin ko po mga kapatid, no? Marami po akong ituturo ngayon, pero according to your faith, you will be transformed. Mga kapatid, if you have a group, you can talk to your group. You can take a look at this. What did you hear today? That is very significant. What do you think that you need? Do you think that I need to change? That's what I want to do. No, and I want to do this. And number 3, what will you do? No, paano ko gagawin yon? You make a plan, mga kapatid. This is Randy Ramos. If you learn today, mga kapatid, again, sabi ko, hopefully, you will step on that grassy land, no, as you finish this series, Days of Transformation. Mga kapatid, this is Randy Ramos proclaiming the word, claiming the lost. God bless you po.